Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay FBI issues critical alert about Bitcoin and Ethereum ETF. Kaya ayan, ang FBI o yan po ang kilalang Federal Bureau of Investigation ay naglabas po sila ng mahalagang babala tungkol sa mga Bitcoin at Ethereum ETF. Kaya ano kaya ang babala na ito? At ayan po ang siyang ating pag-aalamin or pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi rito ay the Federal Bureau of Investigation or FBI warns companies associated with Bitcoin and Ethereum ETF about a potential attack from the North Korean hackers. Ayan ang tindi po niyan. Naglabas daw po ng isang mahalagang babala ang FBI o ang Federal Bureau of Investigation sa mga kumpanya na may kaugnayan sa mga Bitcoin at Ethereum ETF dahil sa mga posibleng pag-atake ng mga hackers mula sa bansang North Korea. Kaya alam naman po natin siguro ang kilala naman po siguro natin ang bansang North Korea. Nakakabahala po talaga ang balitang ito. Kaya kung sakaling meron po silang na-hack na isang malaking kumpanya, ay siguradong may masamang epekto na naman ito sa presyo ni Bitcoin at ang buong crypto market. According to a notice issued yesterday, the FBI warned that these fraudulent North Korean hackers target crypto ETF companies through sophisticated social engineering attacks. Ayan, ayon po sa inilabas na babala ng FBI, ang mga North Korean hackers ay target po nila ang mga malalaking crypto ETF companies. Kaya, ayan, at ito ay syempre para i-hack ang mga ito. Yan po yung kanilang pakay o layunin dito. At sila po ay gumagamit ng mga sophisticadong social engineering attacks. Ayan, ibig sabihin ay magaling po silang manloko. At ayan, ganyan po pala kagaling ang mga North Korean hackers. Ayan, gumagamit po sila ng social engineering attacks. Kaya may pinagsama po yan na scam tactics. Ayan, scam tactics at saka hacking. It revealed that North Korea's cyber actors have been investigating these companies over the past few months with possible plans to attack them. Yan. Dagdag ng FBI ay matagal na pinag-aaralan ng mga North Korean hackers ang mga crypto ETF companies kung paano nila ito i-hack. Grabe po talaga ang mga North Korean hackers na ito. Wala na silang ibang magawa kundi magnakaw na lamang sa iba. North Korea's sophisticated tactics. Ang mga North Korean hackers ay dalubhasa sa paggamit ng mapanlinlang na mga taktika para nakawin ang mga digital assets mula sa mga kumpanyang may malalaking pondo. Kaya yan na nga, gagawin talaga nila lahat ng maaari nilang gawin para lamang makapagnakaw. Per the announcement, North Korea's cyber actors use social engineering tactics such as extensive pre-operational research and impersonation to deceive employees into granting access to their company's network. Kaya yan po, gumagamit daw sila ng social engineering tactics. Katulad daw po ng pre-operational research at impersonation. Yan, i-research po nila ang tungkol sa lahat-lahat ng tungkol sa isang kumpanya, yung mga empleyado nito, yung mga matataas na mga staff nito, at i-impersonate nila ang mga ito.
or gagamitin nila yung identity ng isang mataas na tao, isang tao na may mataas na katungkulan sa kumpanya. Kaya sa pamamagitan nito ay nagagawa po nilang lokohin ang ibang mga empleyado ng kumpanya para sila ay bigyan ng access sa network nito. Indicators and safety measures. Ang ilan lamang sa mga indicators na ginagamit ng mga North Korean hackers ay nag-o-offer po sila ng mga malicious investments sa mga malalaking crypto companies. Madalas na rin po silang mag-request na mag-run ng mga suspicious codes. At sila ay nag-aalok ng mga trabaho na may hindi kapani-paniwalang compensation or bayad. Kaya ganyan po katindi na makapangloko ang mga North Korean hackers. Ganyan po yung taktika nila sa social engineering tactics nila. Basta sila po ay mag-o-offer ng parang hindi kapani-paniwala para lang yung kanilang biktima ay kakagat dito. To prevent falling prey to scammers, the FBI advised crypto ETF-related companies to develop unique method of verifying contacts. It also advised these firms to avoid storing crypto wallet information on devices linked to the internet. Kaya ayan, para daw maiwasan na mabiktima sa mga scammers, ang FBI ay naglabas po ng payo para sa lahat ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mga crypto ETF. Payo po ng FBI na sila ay gumawa ng kakaibang methods or paraan para sa contact verifications. Maliban dito ay iwasan nilang mag-store ng mga crypto wallet information sa mga devices na konektado sa internet. Kaya ayan. Ayan po ulit mga ka-crypto. Isa po itong mahalagang paalala mula sa FBI para sa mga kumpanyang may kaugnayan sa mga crypto ETF. Mahalaga po na maiwasan nila ang ma-hack lalo na sa mga North Korean hackers dahil kung sila ay nagtagumpay ay wala na po talagang pag-asa na maibalik ang kanilang ninakaw na funds. Maliban dito ay maaari na rin po itong magdulot ng masamang epekto sa presyo ng mga cryptocurrencies. Yan, at depende po yan sa kung gaano kalaki ang magagawang nakawin ng mga North Korean hackers. Kasi kumbaga yung kanilang ninakaw na funds ay isa lamang po yung posibleng gagawin nila yan. Idadump po nila yan sa market at magdudulot po yan ng matinding selling pressure at ang impact nito ay magsisibagsakan ang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.